ang mga istoryang pupukaw sa inyong imahinasyon at aantig sa inyong mga puso na magbibigay aral at inspirasyon. Dito lang kay Misteryosong DJ. Ang nakaraan. Pinsala sa utak ang naging sanhi ng pagkalimot ni Vince. Nangako si Tony sa kanyang sarili na siya ang magpapabalik ng alaala ni Vince. Sinserong humingi ng tawad itong si Lance kay Tony at napatawad naman siya nito. Nakaramdam naman si Vince ng gaan ng loob kay Tony sa kabila ng pagkalimot nito sa nakaraan nila. Sa pagpapatuloy ng kwento ng ang mga boardmates kong masahista, dito lang kay Misteryosong DJ na pinamagatang Sigaw ng Puso. Alam mo ba yung pakiramdam ko? Kahit ngayon lang kita nakita at nakilala, parang ang tagal na tayong magkakilala. Ewan ko, hindi ko mapaliwanag. Basta, nagpapasalamat ako sa iyo. Ang sabi ni Inay, ikaw daw nagbantay sa akin sa ospital. Sobra ko na-appreciate yun. Wikang ngiti sa akin ni Vince. Sabay gulo ulit sa buhok ko. Alam mo ba, ganyan lagi ginagawa mo sa akin. Yung paggulo ng buhok ko. Wikang tawa ko sa kanya. Sorry ha. Kung bakit di kita maalala, dugtong na wika ni baby sa akin. Huwag kang mag-sorry. Hindi mo man ako maalala sa nakaraan. Ang importante, nag-uumpisa na ulit akong gumawa ng memory sa buhay mo. Ngiting wika ko sa kanya. Tama ka. Marami pa tayong masasayang bagay na gagawin. O siya, balik na ako ng kwarto para matulog. Good night sa'yo. Wikang ngiti sa akin ni Vince. Good night, ngiting tugon ko sa kanya. Pagkapasok ni Vince sa loob ng kwarto, napaupo ako sa sala at niyuko ang ulo habang ang mga kamay ko nakapatong sa batok ko. Nag-umpisa na namang tumulo ang luha sa mga mata ko. Namiss ko na mga yakap at halik mo, baby. Kahit nakakapanibago ang sitwasyon natin ngayon, patuloy pa rin kitang mamahalin at hindi magbabago yun, baby ko. Mahal na mahal kita eh. Sa bahiga ko, sa sofa, habang yakap ko yung unan. Biglang naalala ko yung mga nakaraan na niyayakap at hinahalikan niya ako bago kami matulog na magkatabi. Hihintayin ko yung pagbalik mo, baby. Hihintayin ko yun, Vince, na mahal si Tony. Hihintayin kita, baby, habang patuloy pa rin ang pagyakap ko sa unan ng maigpit. Habang ako'y nakahiga, nakatingin ako sa bracelet at singsing na suot ko. Binili ko ba ito? O merong nagbigay sa akin? Wala akong maalala. Pero sinasabi ng puso ko, ingatan ko daw ito. Kasi espesyal yung mga bagay na ito sa akin. Ilang minuto nakalipas, tuluyan na akong nakatulog. Pagkagising ko, tulog pa si Inay at kapatid ko, pati mga boardmates ko. Lumabas ako ng sala at natatawa ako ng gusto. Si Tony, natutulog na nakanganga. Ganito ba talaga matulog itong tao na to? Sayang. Kukunan ko sana siya ng litrato. Kaso, naalala ko, sira nga pala yung cellphone ko.
Agad ako dumiretso ng kusina para magtimpla ng kape. At nakarinig ako ng pagtunog ng cellphone sa bandang sala. At nakita ko na lang nagising na ito si Tony. Good morning, bati ko sa kanya. Good morning, agad na tugon niya. Tara, kape tayo, alok ko sa kanya. Sige, agad na tugon niya. Sige, timpla lang kita, sambit ko sa kanya. Pagkabigay ko ng kape kay Tony, buti na lang, mahilig ka magkape no? Salamat, oo. Coffee lover din ako, wika ni Tony sa akin. Alam mo ba, ako ang nagtitimpla ng kape mo? Gusto mo kasi timpla ng kape ko? Wika ni Tony sa akin. Nagulat ako sa nasabi niya. Talaga ba? Wala akong maalala. Pero, gusto ko matikman ng timpla mong kape. Wika ako sa kanya. Sige ba? Ako magtitimpla ng kape mo. Agad nang ngiting tugon ni Tony. Habang nagiinom kami ng kape ni Tony, marami kaming napagkwentuhan at natutuwa ako dahil marami kaming bagay ang parehas kaming gusto. At bawat bagay na napag-uusapan namin, talagang nagkakasundo kami. Kaya pala nakagaanan ko agad ng loob itong si Tony. At nakita na lang namin, nagising na rin si Inay at kapatid ko. Magandang umaga po, rinig na sabi ni Tony sa nanay ko. At biglang tumayo si Tony at dumiretso ng kusina. Ilang minuto nakalipas, naganda pala si Tony ng almusal para sa lahat. At natuwa naman ako sa pag-entertain niya sa pamilya ko. Gising na rin si Mang Lino at sabay-sabay kami kumain ng almusal. Lumipas ang ilang araw, naging mas maganda pa ang samahan namin ni Vince. Nagustuhan niya yung pagtimpla ko sa kanya ng kape. Kaya mula nagustuhan niya ng timpla ng kape ko, ako na ang nagtitimpla sa kanya na dati ko pa namang ginagawa sa kanya, yung wala pa siyang amnesia. Nakikita ko na rin ulit ang dating si Vince. Nakakilala ko yung pagiging kalog nito, yung pagiging makulit at pang-asar nito sa akin na ikinatutuwa ko naman ng gusto. Ilang araw na pag-stay ng nanay at kapatid ni Vince dito sa boarding house. Bumalik na ang pamilya ni Vince sa bahay nila sa probinsya at nagpaiwan na si Vince dito sa boarding house ni Mang Lino. Dahil sa hindi ako maalala ni Vince, ipinagtapat ko na din sa kanya yung tunay kong pagkatao at natuwa naman ako sa pagtanggap niya sa akin bilang ako. Habang lumilipas ang mga araw, nagiging mas maganda pa ang samahan namin ni Vince. Isang gabi, habang nasa trabaho ang mga boardmates ko at kami lang natira ni Vince sa boarding house, hindi ko nasabi sa kanya na masama ang pakiramdam ko. Habang nagluluto ako, dahil hindi ko nakinaya ang sarili ko sa pagkakatayo, dahil sa sama ng pakiramdam ko, bigla na lang akong nakaramdam ng pagkahilo at tuluyang nawala ng malay. Habang ako ay nasa sala at nanonood ng TV, nakita ko na lang ang pagbagsak ni Tony mula sa kanyang pagkakatayo at agad ko siya pinuntahan. Nataranta ko dahil sa pag-alala ko sa kanya. Nahawakan ko yung parte ng katawan niya. Naramdaman ko yung sobrang init ng katawan niya. Agad ko siya dinala sa higaan niya at kinunin ko siya ng temperature. Nakita ko sobrang taas ng lagnat niya. Agad ako kumuha ng malamig na tubig at nilagay ko sa maliit na lalagyan.
Piniga ko yung face towel at pinampunas sa kanya para mailabas ang init sa katawan niya. Sa pagpupunas ko sa parte ng katawan niya, naramdaman ko na lang yung pagmulat ng mga mata niya. Mataas ang lagnat mo, wika ako sa kanya. Kaya natumba ka sa pagkakatayo mo kanina. Nag-alala ako ng gusto sa'yo. O, heto yung gamot. Inumin mo para bumaba yung lagnat mo. Wika ako sa kanya. Salamat. Ang tanging narinig ko mula kay Tony. At muling ipinikit niya ang mga mata niya. Patuloy pa rin ang pagpunas ko sa kanya. At salamat sa Diyos, kalaunan, bumaba na rin yung kuha ko sa kanya. At muling nagising si Tony. At nagulat ako. Hinaplos niya yung pisngi ko. Nakaramdam ako ng pagkabog sa dibdib ko. Yung magkatitigang kami ni Tony. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin, wikang ngiti ni Tony. Hindi ko maipaliwanag bakit ganun yung nararamdaman ko, yung nagtamaan yung mga mata namin. Habang hawak pa rin ni Tony ang pisngi ko, laking gulat ko nang hinagkan niya ang mga labi ko. Pero, imbis na itulak ko siya papalayo sa akin, naririnig ko ang sigaw ng puso ko na nagsasabi na gusto ko yung ginagawa ni Tony na iyon sa akin. Kaya, gumanti ako sa kanyang pagkakahalik and we are kissing passionately. Pero, mali itong ginagawa namin ni Tony. Agad kong tinigil ang paghahalikan namin. Mali yung ginagawa natin na ito, wika ko kay Tony. Walang mali sa ginagawa natin. Nagmamahalan tayo, baby. Ang narinig ko mula sa bibig ni Tony. Vince, ikaw ang baby ko, wika ni Tony. Anong pinagsasabi mo, Tony? Nagugulo ang wika ko sa kanya. Mahigit 1 buwan na, baby, yung relasyon natin. Bago ka nagka-amnesia, yung suot mo na yung bracelet, ako nagbigay sa'yo niyan. Regalo ko sa'yo yan nung first monthsary natin. Couple bracelet yan, baby. Agad, may kinuha si Tony sa lalagyan niya at pinakita sa akin yung bracelet na parehas sa akin. At heto naman yung singsing na binigay mo, wika niya sa akin. Kinagulat at kinagulo ng utak ko yung mga nakita ko. Ano pinagsasabi mo, Tony? Nagguguluhan na yung pag-iisip ko. Vince, nagmamahalan tayo, Vince. Wala akong maalala. Wala akong matandaan sa mga pinagsasabi mo, Tony. Gusto ko muna mapag-isa, Tony, please. Dahil sa sobrang pagkagulo sa isip ko, agad ako lumabas muna ng boarding house. Saan ka pupunta, Vince? Sigaw na narinig ko kay Tony. Hayaan mo muna ako mapag-isa, Tony. Wika ko sa kanya. Hindi mapigilan ni Tony ang bugso ng kanyang damdamin. Kaya nasabi niya kay Vince ang relasyon na namamagitan sa kanila. Subalit kinagulo ng pag-iisip iyon ni Vince sa dahilan wala siyang naaalala sa pagkakasabi na yon sa kanya ni Tony. Patuloy pa rin subaybayan ang kapanapanabik at nakakakilig na huling kabanata dito sa Ang Mga Boardmates Kong Masahista. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell button para updated kayo sa mga new uploaded videos ko.